Ayan mga boss, ibabahagi ko lang sa inyo ito Ito ay CT125. Ang problema nito yung 6203 na bearing ay nasira. So, check naman natin itong needle bearing dito sa kabilang side ay okay pa. Kaya no need to overhaul. So, ang gagawin mga boss, syempre naandun siya sa right side. Ang ginawa ko, kumuha tayo ng bakal, tapos may welding machine tayo. Yun ang ginamit natin. So, i-welding lang natin para mabunot. So, yung isang paraan yun mga boss. Kaya lang sa pag-welding na ito mga boss, kailangan medyo may mga discarded tayo para hindi madama yung shaft transmission input. And ayun mga boss, konting ingat lang kung ganito yung gagawin. Hindi ko sinabing ganito yung gawin ninyo kasi medyo mahirap nga. Pero kung kabisado nyo na sa pag-welding, sa pagtanggal, kung alin yung i-welding, pwede nyo gawin ito mga boss. Pero kung hindi nga, ay nasa sa inyo na yun. Pero kung may welder kayong mga kakilala, pwede nyo ipatira ng ganyang diskarte. Basta bubunutin lang yan mga boss. Yung 6203 na bearing kasi yun ay durog na, basag na. Kumakalog yun mga boss, humahalinghing ang tunog. So yun lang yung pinakasira, isang bearing 6203 lang. So, para hindi mababa yung makina, tapos para makatipid na rin yung may-ari, ito yung ginagawa natin kapag sure natin na hindi pa sira yung needle bearing. Welding lang yung ginagamit mga boss. Meron pwede rin kung may puller kayo para do sa bearing, do sa inner race pwede rin. Pero sa ngayon wala tayong puller mga boss, kaya welding na lang yung ginamit natin. So, yun. Kita nyo naman, medyo komplikado yung paggagawa dyan. Kasi maraming pwedeng madamay kapag nag-spark lang mga boss. Kailangan ang ground pa din yan, direct dun sa wini-weldingan. Kasi baka umispark yan dun sa loob, yung mga gear. Kaya, hindi tayo dapat mag-welding na yung ground ay malayo. Gawa ng yun nga, kapag malayo yung ground, magi-spark yung mga metal niya sa loob, kaya delikado. So ito yung diskarte natin mga boss, na spot na natin, and yun, binunot na natin yung kanyang bearing. Ayan, kitang kita nyo naman mga boss, nabunot natin ng safe. So pagbunot yan, makikita nyo walang damage yung shaft transmission input. Yung bearing lang talaga ang nalapatan ng welding. So, ayun, yun yung pinakamalinis na diskarte, kasi kapag kayan ay naispatan ninyo yung shaft transmission input, ay mangyayari niyan talaga ay baba yung makina. So, yun na mga boss, pinakita ko lang sa inyo. So, ayan, binidyo lang uli natin yung kanyang pinagtanggalan. So, 'di ba? Wala namang tama yung shaft transmission. So, ganun lang yung diskarte mga boss. Para hindi ma-overhaul, konti lang yung gastos ng may-ari. So, ito mga boss, wala pang 1,000 yung ginastos niya, kasama na yung gasket. So, langis, bearing. So, ganon. Pero kung ibinabayan mga boss, hindi bababayan ng nasa 3,000 pataas yung magagastos. So, medyo malaking tipid na nung may-ari pagka ganyang diskarte yung ginagawa sa needle bearing, sa 6203 na bearing, kasi safe nga, or buo nga nung napansin natin yung kabila do sa stick bearing or yung needle bearing ay buo, kaya ganitong diskarte. So papalitan na lang natin to ng bagong 6203 na bearing. So ayun, tapos na, basta na welding nyo ng maayos yung bearing na nakalagay dyan, pwede nang buuhin mga boss. So, ganun lang yung mga ginagawa natin. Pinakita lang natin. Syempre, yung mga may-ari ng budgets dyan na CT125, pwede nyo gawin yan mga boss. Pwede nyo isuggest kapag nasigurado nyo na yung left side mga boss, yung left side ito, sinisilip. Pwede naman silipin dyan yung needle bearing kung okay pa. So, ito mga boss, USB model. Medyo bagong motor pa rin yan. So, maganda pa nga yung needle bearing, hindi na natin in-overhaul, nakatipid yung may-ari. So, yun mga boss, hanggang dito na lang.